Ayun, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa and Happy Lord's Day. Welcome sa Christ Alone Redeems Eternally. Mga kapatid, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at batiin natin yung ating mga kapatid ng Happy Lord's Day. Manatili po tayong nakatayo mga kapatid. In Psalms chapter 8 verse 1 and 2, sabi doon, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens, out of the mouth of babies and infants. You have established strength because of your foes, to still the enemy and the avenger. Church, we gather under yung sinasabi dito sa call sa atin sa Psalms 8:1 and 2, which remind us that the Lord, yung kanyang pangalan ay majestic in all the earth. The glory of our God stretches higher than the heavens, and yet He delights in the praise that flows even from the lips of children and the smallest among us. So kung yung mga weakest ay can proclaim His greatness and silence the enemy, how much more can we together lift our hearts and awe, gratitude, and joy? Come, let us worship the one whose name is above every name, whose majesty fills the earth, and whose strength is made perfect in our praise. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin to gather, Panginoon, kasama yung aming mga kapatid na idinakon din po ninyo sa panambahang ito, Lord God. Ang amin pong dalangin, Panginoon, samahan niyo kami sa umpisa ng aming celebrate ng inyong katapatan sa amin, Panginoon. Lord, yung puso ng bawat isa, Panginoon, nawa ikaw ang maging laman, maging ang aming isipan, Panginoon. Ikaw lamang ang iisipin, Lord. Ang aming mga labi, Lord, walang ibang babanggitin, kundi ang kagbutihan mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong hango sa amin, Panginoon, from darkness to light. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. At mga kapatid, the wicked, sabi nga, will not stand. At siya ay subject for the wrath of God. Ito yung grace. Jesus, ginather niya tayo, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagbigay ng kanyang sarili for us, no? Sa paglinis sa atin ng kanyang dugo. Tayo po, awitin natin
ng may papuri, the man is blessed. That man is blessed who does not walk as wicked men advise, nor stand where sinners meet, nor sit where scorners pose as wise. Instead, he is the one who makes the Lord's law his delight, and in that law he meditates by day and in the night. He is like a deeply planted tree beside a water stream, which in its season bears its fruit, whose leaves stay fresh and green. In all he does, he will succeed. The wicked are not so, but they are like the scattered chaff swept by the winds that blow. The wicked therefore will not stand when time of judgment comes, nor will the sinner stand among assembled righteous ones. Because the Lord's a righteous love, the path they walk he knows. The wicked walk a different path that to distraction goes. Please be seated. Dumako po tayo sa ating responsive reading. Responsive kasi ito po ay palitang pagbasa at pagpapaalala sa bawat isa. No? Ito po ay may binigay ng Diyos ayang Israel na ngayon ay ipinamumuhay natin. Ako po muna yung mauna. Sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17, sabi doon, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Tayo pong lahat, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So mga kapatid, again, itong law na to ay ibinigay ng Diyos sa atin. No? Sa bayang Israel,
at ipinamumuhay naman natin ngayon. No? So, dito, ipinapakita na tayo ay makasalanan. Yung law shows us our sin and inability. Yung ating mga unbelief. No? Kapag hindi pala tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo naniniwala doon sa kanyang promise, at hindi din tayo naniniwala doon sa kanyang word. No? Yun yun. So, sa madaling salita, mga kapatid, mayroon tayong spiritual muteness. No? Spiritual muteness. Kasi, hindi tayo naniniwala sa Kanya. No? Hindi man lang natin mabanggit yung pangalan ng Diyos, kung sino siya. Pero, yung gospel, mga kapatid, pinapakita sa atin yung grasya ng Diyos, na bagamat tayo ay may spiritual muteness, yung kanyang grasya ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Kristo. At yung kanyang promises ay stand, no? Hindi siya nawala, kundi yun ay tinupad ng Diyos. He restores us, He gives us voice to praise. No? Kaya kung dati, hindi tayo nakakapagsalita, pero ngayon, nakakapagpuri na tayo sa Diyos. Nababanggit na natin yung kanyang goodness at yung kanyang promises sa atin. Ito ay initiative ng Diyos at hindi sa atin. Hindi sa ating faith, hindi sa ating kakayanan. Kaya tayo ay binigyan ng grasya ng Panginoon. So mga kapatid, sa paningin ng Diyos, tayo ay binayaran na ng dugo ni Kristo. Kaya ang nakikita sa bawat isa sa atin, si Christ. So, kung dati ay spiritual mute tayo, no? Spiritually. Pero ngayon, sinasabi na natin yung kanyang kabutihan. And we confess. Nakakapag-confess na tayo. So mga kapatid, sa umagang ito, ang bawat isa sa atin ay nagkakasala pa rin. No? And meron naman binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan sa pamamagitan ni Kristo to confess. At sabihin sa Kanya yung ating mga pagkakamali. At sabihin sa Kanya yung Kanyang kabutihan. At patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, inaayaan ko ang bawat isa na yumuko at personal mong kausapin ang Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan and magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay mo. Sige po. Inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo.
Again, mga kapatid, bilang tayo ay ginather ng Panginoon, ay sama-sama naman tayong mananalangin. No? So magkakaroon po tayo ng corporate prayer of confession. At yung nasa screen o yung nandyan sa inyong bulletin, ay babasahin natin ito nang hindi binabasa lang, kundi isang panalangin na sinasabi natin bilang congregation sa Diyos. Sabihin natin, Lord, we confess that we have sinned against you and our neighbors. We have failed to honor you with our lips, and we have failed and we have failed to love our neighbors intentionally. We are guilty of trying to earn your favor, Lord, through rule keeping, thinking that we are living the life you wanted by affirming ourselves in our obedience, instead of being crushed by the weight of your perfect law and running to Christ. We have trusted in our own efforts. We also confess that we foolishly think we can be exempted from your laws in certain areas of our lives. Forgive us, Lord. Teach us to rest in the victory our King Jesus has won for us. Teach us to live as your loyal subjects, loving you and loving our neighbors as you have entrusted us. May we rest in the finished work of Christ. May we wait in joyful expectation on how you will shape us and produce in us the life of Christ. Amen. Brothers and sisters, as assurance of pardon, sabi ng Galatians 6:14 to 16, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, and not in the neighbor. For each will have to bear his own load. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due seasons we will reap, if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Final warning and so brothers and sisters, sabi doon, ito yung final warning and benediction. See with the large letters I am writing to you with my own hands. It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh. But far be it from the boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which a world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcisions, but a new creation. And as for all who walk in this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. So brothers and sisters, the assurance assures us that forgiveness comes only through the cross of Christ, not through our works or religion's status. In Him, we are made new, and those who live by this truth have peace with God and receive His mercy. Manatili po tayong nakatayo at patuloy tayong
magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awitin. And awitin natin, all creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him. Hallelujah. The burning sun with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 Let all things the Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him. Hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 All the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him. Hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to say, oh, praise Him. Hallelujah. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 So mga kapatid, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. And awitin natin yung The Sands of Time is Sinking. Ito yung pagpapaalala sa ating mga kapatid na tayo ay dinamitan ng righteousness ni Christ. So ang nakikita sa atin yung kanyang righteousness, no? At hindi yung ating sarili. Sapagkat kung tayo ay titingnan ng Diyos, tayo ay marumi, no? Pero dahil si Christ yung bumalot sa atin, si Christ ang nakikita ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay may righteousness ng ating Panginoon. Sige po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Of time I sing.
summer morn, I've signed for the fair sweet morn awakes. Dark, dark up in the midnight, but this spring is at hand, and glory, glory dwelleth in Emmanuel's land. The King there in his beauty, without a veil is seen. It were a well-spent journey, though 70 between. The Lamb with his fair army, the Mount Zion stand, and glory, glory dwelleth in Emmanuel's land. O Christ, he is the fountain, the deep, deep well of love. The streams on earth I've tasted, more deep I'll drink above. There to an ocean fullness, his mercy doth expand, and glory, glory dwelleth in Emmanuel's land. With mercy and with judgment, my web of time he wove, and all this news of sorrow were lasted with his love. I'll bless the hand that guided, I'll bless the heart that planned, when shower glory dwelleth in Emmanuel's land. Oh, I am my beloved's, and my beloved is mine. He brings a poor vile sinner into his house of wine. I stand upon his merit, I know no other stand, not in where glory dwelleth in Emmanuel's land. The bride is not her garment, but her dear bridegroom's face. I will not gaze at glory, but on my King of grace. Not at the crown he giveth, but on his pierced head. The Lamb is all the glory in Emmanuel's land. Please be seated. In Malachi chapter 4, verse 1 to 6, For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall, and you shall tread
down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord of hosts. Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destructions. Brothers and sisters, tayo po ay mananalangin, no? At isama po natin sa ating panalangin yung ating mission, yung mission ng church and ang evangelism. No? Kung paano tayo tinawag ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos for Him. Tinawag niya tayo, inari niya tayo bilang Kanya. And may command sa atin na iniwan. Kasama doon, yung i-proclaim yung Kanyang goodness. I-proclaim yung gospel. So, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos para ibahagi kung papaano Kanya iniligtas. No? So, tayo din ay kasama na sa evangelism na to. At tayo ay naligtas through evangelism. No? So, ipanalangin natin yon. At ipanalangin din natin yung other religions like yung Roman Catholic, no? Na sila man ay maging tama yung kanilang pagkilala sa Diyos at maging Diyos, ang Diyos na kanilang sinasamba ay hindi marami, kundi isang Diyos lang. At walang ibang Diyos, no? Yes, sila ay naniniwala doon sa Trinity, pero mayroon silang idinagdag na isang God. At yun ay si Mary. Hindi God si Mary, mga kapatid. Yung last week na pinag-usapan natin, hindi siya God, pero kailangan niya ng Savior. So, isama natin sila sa panalangin, no? Na sila man ay makita yung tama na katuruan patungkol sa Diyos, no? At walang ibang way, hindi yung Pope, kundi si Christ, no? Siya lang yung nag-iisa at natatanging mediator. So, isama natin sa panalangin. So, sige po, tayong lahat ay manalangin. Father, we thank you, Panginoon. Salamat sa napakagandang awitan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, idinudulog po namin sa inyo, Panginoon, yung mission na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa ganap namin, Panginoon, ng mission na ito, Panginoon. And we pray na patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, kung ano yung tama sa mission na ito. At yung evangelism, Panginoon. Lord, tinawag mo kami para iligtas, Lord God. Pero Lord, alam namin na bilang kami mga tinawag ninyo, Panginoon, at iniligtas ninyo, Lord, ang nais mo, Panginoon, ay hindi lang din kami yung maligtas. Marami pa po kayong inaabot, Panginoon, at hindi namin alam kung sino sila. Pero use us, Lord, upang sila man ay makapakinig ng inyong salita. Lord, yung gospel mo nawa ay patuloy na lumago, Panginoon. Hindi lamang dito sa Robinson's Homes, Panginoon, maging sa bawat lugar, Panginoon, na kung saan ay idinadako nyo yung bawat isa sa amin. Lord, gamitin nyo po yung aking mga kapatid, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nasa trabaho, Lord, makita na nila yung aming
na sa aming devotion, Panginoon, ay nandun ka, Lord. Makita nila na sa buhay namin, ikaw ang bida, Panginoon. Hindi yung galing namin, Panginoon, kundi ikaw. Upang sila man, Panginoon, ay makakilala sa inyo, Lord God. And Lord, hindi lamang kami yung gamitin mo, bagkus yung gospel, Panginoon, na tama na ipamuhay ng bawat isa sa amin. Yung response namin, Panginoon, sa gospel, Lord God, ay maging tama nawa, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kakayanan, bigyan mo kami ng kalakasan upang maibahagi namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Lord God. Salamat, O Diyos. Gayon din, Panginoon, dinudulog po namin sa inyo yung other religions, Panginoon, lalo-lalo na itong Roman Catholic. Lord, nawa, O Diyos, ay makilala nila ang tunay at nag-iisang Diyos, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang Diyos. Walang ibang tagapamagitan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Basagin niyo po ito, Panginoon, sa kanila. Bagkos ipakita niyo, Panginoon, ang inyong katotohanan. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, na maibahagi ito, Lord God, with love. Lord, hindi nangungutya, kundi binabahagi namin ang iyong pagmamahal, na katulad ng pinadama mo sa aming pagmamahal, Panginoon. Sa iyong lahat ng papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, para po sa ating announcements, so patuloy pa rin po yung ating renewal of membership. Marami pa po sa atin yung hindi pa nakakapag-renew ng membership, lalong-lalo na po yung mga matagal ng member. No? So, kayo po ay member ng panambahang ito, pero ginagawa po natin yung membership na to para inaayos. No? And bukod doon, nakikita din po namin kung kumusta na po ba talaga kayo bilang tinawag ng Panginoon at paano namin kayo mapagpapastoran. So wag po kayong matakot doon sa interview, wag po kayong matakot doon sa ating ginagawa, no? Sapagkat ito po ay para sa ikalalago ng bawat isa sa atin. Hindi po namin kayo pinahihirapan, pero ina-assist po namin kayo kung paano namin kayo pagpapastoran ng tama. Ano po? And then, ngayon po, mamaya, meron po tayong ayan. So, yan. So, yung pong, doon muna tayo sa sa Sunday School. Mayroon po tayong Sunday School 9:20 AM yung start. So sa yung mga anak niyo po na 11 to 19. So pwede niyo po silang pa-attend and para sila man ay malaman nila yung katotohanan ng Bible, no? So, ang pinag-aaralan po doon ay Bible study, no? And then, yung ngayon ay nasa 5 hours kayo, Pastor. So, nasa 5 hours po sila ngayon. Yun. And then, katapos po noon, meron tayong yung service natin nag-start ng 10 a.m. hanggang 12. Katapos noon, meron po tayong lunch fellowship. Dito po natin ito po ay ginagawa natin upang sama-sama tayong mag-lunch, no? Bilang part yung lunch na yon ng congregation, no? So meron po tayong kanin, hindi nga lang sinangag, no? Pero kanin yon. At ang kulang lang ulam, no? So meron po tayong mabibilhan diyan sa labas at pwede po tayong bumili. And pagkatapos noon, mayroon po tayong 1:30 na ginaganap
At ngayong this Sunday po mga kapatid, this Lord's Day, meron po tayong prayer meeting, no? So, marami po tayong mga ipinapanalangin at idinudulog sa Panginoon. At isa na dyan yung ating building. So, mamaya po ipapanalangin natin yan at may mga naka-assigned doon sa mga bawat prayer request na yan. By next week, meron po tayong men's fellowship, no? 24. Next week, sorry. Pabalik nga ulit, Ate Gams. Yan. Meron tayong learning of songs next week. So, ang kagandahan sa learning of songs, nalalaman natin kung paano ginawa yung kanta, sino yung nag-compose, at ano yung inspiration. At makikita natin na yung awitin na ito ay gospel. No? So kaya po, pinag-aaralan din natin ito. And bukod doon, paano din natin siya kakantahin. No? Sintunado nga ako pero nakakasunod din. No? Kasi napag-aaralan po mga kapatid yung songs. So bilang congregation, pag-aaralan natin yan mga kapatid. Kaya yung paglago natin mga kapatid, sama-sama. No? Hindi tayo watak-watak. Kaya ini-encourage ang bawat isa na umattend po tayo ng buong Lord's Day. And then, yan po yung ating Lord's Day schedule. And pagkatapos niyan, yung 4 p.m., yun pong ating Vesper service. So mga kapatid, tayo po ay dumako na sa ating tithes. And ito po ay ipanalangin natin yung ating mga tithes and giving, no, ng ating tithes. So sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat o Diyos sa iyong katapatan sa buhay namin. Salamat po sa patuloy na pag-provide nyo sa lahat ng pangangailangan namin, Lord God. Yung mga may negosyo, Panginoon, salamat doon sa abundance. Salamat, Panginoon, doon sa pagpapalago. Salamat doon sa binigyan nyo ng mga work, ng mga trabaho, Panginoon, na patuloy na ginagamit nyo ito, Panginoon, to sustain yung pangangailangan nila, Panginoon. And we pray, Lord, may mga kapatid kami na nais talagang makatulong, Panginoon, sa panambahang ito. Pero yung iba, Panginoon, walang kakayanan. Lord, katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Katagpuin niyo po, Panginoon, yung kanilang mga puso, Lord God, yung hinaing ng kanilang mga puso. Ikaw ang siyang magpalago sa kanila. Ikaw ang siyang patuloy na bigay sa kanila, mag-sustain sa kanila, Panginoon. And patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Lord God. Gamitin niyo, Panginoon, ang kaloob na ito para sa inyong kaluwalhatian lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magbigay. Dalhin sa unahan yung ating mga kaloob. Sa mga nais po mag-send ng kanilang tithes through e-wallet, yung pong GCash at Paymaya ni Pastor Nick, yung pong nasa screen. No? Ilagay nyo lang po kung para saan yung inyong ipinadala para sa e-wallet. Sige po, inaanyahan ko naman ang bawat isa na tumayo. Itong Athanasian Creed ay nasulat 5th and 6th century AD. Ito ay part 2 sa Athanasian Creed. So basahin po natin ito ng sabay-sabay at unawain natin, no? Whosoever will be saved, before all things it is necessary that hold the Catholic faith, which faith except everyone do keep whole and undefiled without doubt, he shall perish everlastingly. And the Catholic faith is this: the Father is made of none, neither created nor begotten. The Son is the Father alone, not made nor created, but begotten. The Holy Spirit is of the Father as of the Son, neither made nor created,
nor begotten, but proceeding. So there is one Father, not three fathers, one Son, not three sons, the Holy Spirit, not Holy Spirit. And in this Trinity, none is before or after other. None is greater or less than another. But the whole three persons are co-equal, together and co-equal. So that in all things, as was said before, the unity in the Trinity and the Trinity in unity is to be worshipped. He therefore that will be saved must thus think of that Trinity. So manatili po tayong nakatayo at awitan natin ang patuloy tayong umawit sa Panginoon, whatever my God's ordains is right. Whatever my God ordains is right, His holy will abide it. I will be still whatever He does, and follow where He guided. He is my God, though dark my road. He holds me down, I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Whatever my God ordains is right, He never will deceive me. He leads me by the proper path. I know He will not leave me. I take content what He has sent. His hand can turn my griefs away, and patiently I'll wait His day, and patiently I'll wait His day. Whatever my God ordains is right, though now this cup in drinking may bitter seem to my faint heart, I take it all undrinking. My God is true each morning new, sweet comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall depart. Whatever my God ordains is right, here shall my sound be taken. Though sorrow, need, or death be mine, yet I am not forsaken. My Father's care is round me there. He holds me down, I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. My Father's care, Father's care is round me there. He holds me down, I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Please be seated. And ngayon po mga kapatid, I welcome natin si Pastor Sunny for the word.
Ayan, magandang umaga. Good morning sa lahat and Happy Lord's Day. And Happy Lord's Day din sa mga nakikinig online. Purihin ang Panginoon. Tayo ay patuloy sa series natin ng Luke. At huling message natin ay yung Magnificat ni Mary. So, ayun naman, ito yung kapanganakan ni John the Baptizer. Mas magandang gamitin John the Baptizer eh. Kasi ginagamit sa joke yung John the Baptist eh. Diba? Siya lang daw ang si John ay Baptist. Una-unahang Baptist. Anyway, maluwag. At patuloy tayo sa series na ito. Sige. Mula sa maluwag. Sige lang. Mula sa Luke chapter 1 verse 57 hanggang 66. Sabi rito, Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. And her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on their 8th day they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father. But his mother answered, No, he shall be called John. And they said to her, None of your relatives is called by this name. And they made sign to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, His name is John. And they all wondered, and they all wondered. And immediately his mouth was open and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. The fear came to all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid him up in their hearts, saying, What then will this child be? For the hand of the Lord was with him. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat sa patuloy ng buting balita na binibigay mo sa amin. Tunay nga ang iyong grasya at ang iyong awa ay nagbibigay saya sa bawat isa sa amin, sapagkat alam namin, Panginoon, na kami ay patungo sa kaparusahan, sa galit ng Panginoon ng aming tagapaglikha. Ngunit dahil sa iyong grasya at awa, kami po ay inalis sa kalagayan niyon. Kaya po, narito ang iyong mga mananampalataya nagkatipon dito, sapagkat kami po ay nagse-celebrate na may kasiyahan dahil sa kabutihan ng aming Diyos. Muli, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, puri ng Panginoon. And then, ito ang time na ipinanganak na si John at ang ipinangalan sa kanya. Ang una ay dahil nga hindi makapagsalita si Zechariah, pero si Elizabeth, alam niya naman na si John naman talagang ipapangalan sa kanya. Nagtataka lang yung mga kapitbahay kasi konstubre sa kanila, pag nanganak, ang karaniwan ay sinusunod sa tatay o ang pangalan sa tatay o kaya sa mga kamag-anak. So para maiwan yung legacy nung pamilya. Kaya mahalaga sa kanila na magkaroon ng anak, lalo na paglalaki, to leave the ng legacy. Pero tulad ng sinabi ko, hindi legacy ni Zechariah ang ipinapakilala ng Diyos, kundi yung gagawin ng Diyos. Kaya pinangalan sa kanya yung John. And all the Old Testament time, pag nag-prophecy ang Diyos sa pamamagitan ng isang anak, nagpapangalan sila ng hindi basta-basta lamang. Nagpapangalan sila dahil merong gagawin ang Diyos. Sa bagay na yon, sa pamamagitan kung ano ibig sabihin ng pangalan. Sometimes, pinapangalan yung bagay na ginawa during that time nung binibigay ang prophecy to remind them. Tulad na sino yung naalala nyo? Si Isaac. Ba't Isaac yung tinawag sa kanya? Ano ba yun? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng Isaac? Yatawa. Kaya meron tayong tinatawag na Bertawa. Hindi nyo na maalala, sorry. Meron na yan sa Old Testament time. Si Tawa, yan, si Isaac. Diba? Napakagandang pangalan, pero tanongin, ano ba ibig sabihin yan? Tawa.
Di ba? Sino pa? Si Jacob. Anong talagang Jacob? Deceiver. Ang pangit talaga nung ang ganda ng Jacob na pangalan, pero kung ano yung ibig sabihin, deceiver, Oo. Kaya ganon, mayroong mensahe, kaya hindi sila basta-basta nagpapangalan. Ayan. Anyway, tulad ng sinabi sa John, ano ang ibig sabihin ng pangalang John dyan? So yan, yung Hebrew origin na means yan is God is gracious. So, may gagawin ng Diyos na nagpapakilala siya na siya ay nagpupunuan ng grasya. Yan. May umangkin ng pangalan na yan eh. Pero sa Diyos talaga yon, siya lamang may talagang merong grace na ibibigay sa atin. And the Lord, isa pang ibig sabihin niya, the Lord has been gracious. In time na yan, totoo naman, yung naging papuri ni Elizabeth nung mabalitaan niya, nagpapasalamat siya sa Diyos kasi inalis siya sa kanyang kahihiyan. Dahil nga sa kabalang natin. Ngayon, tandaan natin na sa kanila, setting time, balik ulit tayo, dati kong sermon, may stigma si Elizabeth na dala-dala sa kanyang pagiging barren. Despite of that, ang kanilang reputation as sila ay in line of priest. So, expected ng kanilang mga nasa paligid nila, mga righteous na tao ito, dapat blessed sila. Pero that time, hindi nagkaroon ng anak. So, sa kanilang paniniwala, ang pagkaroon ng anak is a blessedness. Totoo naman yun. Doon naman ibinibigay talaga ng Diyos yung blessing. Pero, yung pagiging kawalan ng anak, hindi ibig sabihin ay hindi sila blessed. Ang kawalan ng anak, tulad ng paliwanag kung bakit sinasabi ng mga sa paligid nila ay parang cursed kayo kasi wala kayong anak. Siguro unrighteous kayo. Parang di ba? Parang baliktad sa i-expect ng mga tao bilang kayong line of priest at kayo ay may cursed, ibig sabihin unrighteous kayo. Ganun ang kanilang mentality ng panahon na yon. Lahat yon binasag ni Christ ng panahon ng New Testament. Kasi ang gustong niyang mensahe dahil walang anak, merong blood nga, 'di ba? Nagme-menstruation ang isang babae. Ibig sabihin pag nagme-menstruation ang babae kasi sa Old Testament time, yung menstruation ay pag nadampian ka doon, kahit humawak ka doon sa babaeng may menstruation, ay ituturing ka ng marumi. Ibig sabihin yung blood, walang life kasi nga pag yung babae nagme-menstruation, ibig sabihin walang nabubuong baby sa tiyan o walang buhay. So yun ang ibig sabihin ng cursed, na walang buhay. Dahil ang blessed may buhay. So yun ang binaliktad ng panahon na yon. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit nagpapasalamat si Elizabeth sa ginawa ng Diyos sa kanya. Old age, very impossible. Very impossible. So ano unang punto ko sa text na ito? Una, God always keep His promises. Sinabi ko na rin yun last sermon ko. Lagi niyang pinikip yung promises. Ba't ko pinapaalala pa ulit-ulit kayong pastor? Makakalimutin nga tayo eh. Di ba may kasabihan tayo sa atin? Promises is meant to be broken. Totoo yan tayo sa ating dito sa atin totoo yan. Pero sa Diyos, sa Kanya, once He promises, He always keeps it. Kahit anong mangyari. He will not, di babase yan sa binigyan niya ng pangako. Kahit gaano kapasaway yung nagbinigyan niya ng pangako, sipin mo yun, bayan ng Israel, sobrang pasaway, pero yung pangako niya, ibinigay niya pa rin sa kanila. So, sabi rito, God always keeps His promises. Sabi dito, now, the time came for Elizabeth gave birth, and she bore a son. And her neighbors and relatives heard that the Lord has shown great mercy on her, and they rejoiced with her. Etong rejoicing, pinaramis naman talaga ni Lord sa kanila dyan. Mula dun sa, kung naalala nyo, so sinabi sa kay Zechariah, sa 14 yun. Luke chapter 1 verse 14 yata yun. Yan. And you will have joy and gladness and will rejoice at His birth. Taas lang po yan, verse 1 hanggang 14. Totoo naman yun. Pero, tingnan natin
obserbahan natin why they are rejoicing. Sinabi ko na nga kanina na dahil nga binigyan siya ng mercy. Pero, kapitbahay niya to. Sa kanilang kostumbre, ng panahon na yon, ang pagkakaroon ng isang anak na lalaki is more celebrated than magkaroon ng isang anak na babae. Lalo na pag first birth. Alala natin sa panahon na may mga hari, pag ang isang hari nagkaroon una ng anak na babae, okay lang. Pero pag nagkaroon siya, kahit na pangatlo o pang-apat niya anak niya lalaki, kung nagsunod-sunod dahil 3 babae tapos pang-4 lalaki, ang magmamana ng throne, lalaki pa rin. So, gaya ng problema sa panahon ng paghahari, merong talagang sobrang inggit, pinapatay yung dahil nga makukuha sa kanila yung power. Kaya gano'n na nangyayari. Sa kanilang kostumbre yan. They celebrated it dahil ang anak nila ay lalaki. Talagang parang piyesta sa panahon nila. Maaaring celebration, naabutan ng ilang araw yan. Isa-celebrate sila. Lalo na, kay Elizabeth, isipin mo, matanda na siya, barren pa siya, nagkaroon siya ng anak. So, grabing celebration talaga sa kanila yan. So, yun ang tinitingnan ng kanyang community, lalo ng mga relatives. Sobrang nagpakita ng mercy ang Diyos sa buhay ni Elizabeth dahil binigyan siya ng anak. Dahil ang anak na lalaki sa kanila ay pag-asa na magpatuloy yung legacy ng pamilya nila. Kasi pag naputol yun, parang wala na, makakalimutan na kayo. Putol na yung linya ng inyong pamilya. So, nagkaroon ka ng anak na lalaki, so magpapatuloy yung legacy. Kaya di ba yung pangalan, gusto ipangalan kay Zechariah para magpatuloy yung legacy ng pangalan niya. Pero sinabi niya, John, kasi may gagawin Diyos sa kanila. Andan natin, ganun tayo, sabihin nyo, ba't ganun? Pag babae, hindi, parang walang halaga. Huwag na nating pag-awayan masyado yan. Dahil di pwede nating ilagay yung ating setting ngayon, panahon nila. Kasi yun talaga, normal yun. Pero, alam naman natin na ang Diyos ay hindi na nagtatangi yan. Pero, tayo bilang mga tao, meron tayong tinatawag na ang celebration natin, sometimes talaga ang nakikitang celebrate natin yung mga nakikita lang natin. Kaya paalala paragi sa atin dito sa Sunday, bakit tayo narito? What we are celebrating, sarili ba natin? No. Sineselebrate natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi pag nasa labas tayo ng simbahan, anong maalala mong isa-celebrate mo? Hindi naman sinasabi kong masama mag-celebrate ng gusto mo. You can celebrate yourself na lalo na pag may birthday, syempre 1 taon yan na dinagdag sa buhay mo. You're celebrating ng mga breakthrough ng buhay mo. Syempre, meron yan. Isa-celebrate ka ng mga breakthrough, yung mga achievement, yung mga bagay na na-accomplish mo. Kaya lang minsan nakakalimutan natin, pinakamahalaga yung sineselebrate natin. So, kaya pag nasa labas tayo, makakalimutan talaga natin yan kasi ma-overwhelm tayo ng mga ganyang celebration. Tingnan mo na lang sa social media, anong sineselebrate? Medyo na ako sa feed ng Facebook ko eh. May lumalabas yung mga feed doon sa news pa yun mainstream media. Hindi naman ako nanghuhusga kung ano, pero nakikita natin yung mga sineselebrate na hindi na tama. Pero sineselebrate talaga. Alam nyo ba yun? Alam nyo, siguro, sasabihin ko na, di ba yung kung nakikita nyo sa newsfeed minsan, meron kayo kinasal yung nurse na Pilipino sa isang yung laging news to yun sa men's. So, anong meron dyan, sabi ko? Celebrating their love, kung ganyan. Talagang ganun ang sineselebrate sa panahon na ito. Isipin mo, yung mali ay sineselebrate. Kaya, lagi dito, kaya tuwing Sunday, ang sineselebrate talaga natin, yung ganong ginawa ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo eh. So, sila rin, they are celebrating. Siyempre, nakikita nila kung anong dapat i-celebrate. Sometimes, nakikita lang nila kung yung ginawa ng mga bagay na yan sa tingin nila ay makaka-benefit sila. Yun naman talaga. Automatic tayo bilang mga tao. Yun tayo eh. Kung anong we celebrate kung na-affirm
Lalo na affirmation kung ano talaga ako sa titingin ko. Sineselebrate pa yan. Ay, ito pala talaga ako. Sino yun? Pag sa out of simbahan, alam naman natin na kung anong sineselebrate yan. Pag dito tayo, sino ba talaga tayo? Bakit tayo nagse-celebrate? Tayo ay inangkin ng ating Panginoong Kristo. That's our image to be celebrated. Kasi kung titingin lang tayo sa sarili natin, hindi tayo worth talaga. So, the celebration na nangyari sa time na yan ni Elizabeth, talagang kapuri-puri at talagang celebrate. Side note lang, ano ang kaibahan nung birth sa ayoko namang bigyan ng susunod na sermon. So, sunod pa yata yun. Yung birth ni John saka yung birth ni Christ. Sino ang nag-celebrate sa birth ni John? Yung mga kapitbahay, mga relatives. Nung nagkaroon ng birth ni Christ, sino ang nag-celebrate? Walang kapitbahay. Pero matindi yung nag-celebrate. Yung kalangitan. Yung heavenly being. Isipin mo yun, di ba? Yun lang, yun ang minsan na hindi minsan nakikita ng tao. Noong panahon na yan, na time nang dumating nang manganak si Mary ay census hindi ang census pa ng ng kanilang bayan, kundi census ng emperor na bibilangin yung kung ilan nang ba talaga yung mga tao sa bayan na yan. So busy lahat ng tao. Wala silang time to celebrate. Kundi ganun. So ganun ang nangyayari sa atin minsan. Sineselebrate lang natin yung nasa harapan at nakikita natin. Lalo kung nananatili ka lang sa labas at hindi ka nakakasama rito. So ano lang nakikita mong isi-celebrate? Malamang yung mga bagay na sineselebrate ng mundong ito. Doon lang tayo. So very important na tayo narito. At very important na patuloy pinapaalala natin kung anong sineselebrate natin dito. Bagamat minsan dito, we celebrate the birthday. Siyempre, kasama yung pasasalamat natin. Birthday ng bawat isa sa atin. Diba, may papakake pa tayo at picture. Tama naman yun. Pasasalamat natin kay Lord of His faithfulness na binigay sa atin na buhay. Dinagdag na buhay sa atin na namnamin pa rin ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So that's why nag-celebrate ang bawat isa sa panahon na yan. Nakita nila yung mercy ni Lord. Nakita nila. Miraculously, pareho si John ang isa pang sabihin ko, yung ano ang difference naman ng birth. Sabihin na natin na pareho silang miraculously birth, yung si John at si John at si Christ. Si John ay pinanganak na isa mula sa barren at matanda na napaka-imposible na magkaroon physically. At si Mary, miraculously din, pero scandalous. Virgin birth. Sa kanilang panahon, kaya gusto siyang i-divorce ni Joseph Paano ka magkakaroon ng anak? Hindi pa naman kita naggalaw. Baga, sabi ni Joseph, parang ganun ang nangyari. So, scandalous kay Jesus Christ. So, parang hindi talaga siya fit to be celebrated sa panahon nila. Diba? Paano ka magsa-celebrate ng isang pagbubuntis na scandalous? Kaya, normally ganun ang nangyayari. Pero, he is the most important, pinakamahalagang ipinanganak sa panahon natin, sa mundong ito, yung panganakan ng ating Panginoong Kristo. So, wag na tayo magdual tayo, darating tayo sa sa sermon na yan. So, abangan na yan. At magiging excited kayo sa mga susunod na sermon kasi dadaanan yan. And anyways, balik tayo since the gift of the having son ng Elizabeth, God's promises always bring joy to His people. Tama naman, bawat promises nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Lalo na, siyempre pag natutupad. Kaya yung kasabihan sa atin na promises meant to be broken, siyempre, sino bang yung masaya pag yung promise ay hindi natupad? Diba?
Yun ang ating kahinaan bilang mga tao. Totoo sa atin yan, pero sa Diyos, always, pag nag-promise siya, ay ibibigay niya. Minsan nagpa-promise tayo eh. Ano ba tayo nagpa-promise? Minsan nagpa-promise tayo sa ating kapwa. At minsan nagpa-promise tayo sa Diyos. Yun ang pagkaingat-ingatan nyo talaga. Promise, pag-ingatan nyo na mag-promise kayo kay Lord. Kasi, madalas, sisirain nyo yan. Kaya, mahirap mag-promise. Pero dati talagang ginagawa natin, Lord, promise. Pag ginawa ko to, promise. Pag binigay mo yan, maglilingkod na ako sa'yo. Di bago sa atin yung mga bagay na promising natin. Pero mag-iingat ka. Ang Diyos, nagbibigay ng promise, hindi siya pumapalya. E yun ang kagandahan. Tayo, salamat tayo, na minsan tayo nagpa-promise sa Diyos at sinira natin. Salamat tayo, on that time, hindi ka tinamaan ng kidlat. Alam mo yung panahon yung time ni Zechariah nag-pray doon sa temple. Yung time na yon, habang nagsabi siya na hindi siya, paano mangyari to, yung doubt niya, time niya pwede na siyang mamatay doon eh. Kaya nga yung mga nasa labas, ang tagal lumabas ni Zechariah. Kinakabahan na yung sa labas, baka hindi na makalabas si Zechariah ng buhay. Ano na mangyari? Takot din sila. Pero na nakalabas, ang problema, hindi siya makapagsalita. So anong nangyari? Kaya may mga bagay na yon, very nakaka-suspense kumbaga yung nangyari sa kanila. So nung time na yon ay hindi nila alam kung ano bang gustong sabihin ng Diyos sa kanila. Ano ba yung sinagot ng Diyos sa prayer nila? And point tayo doon, anong sinagot na prayer ng Diyos sa prayer ni Zechariah. God is so gracious. Pinakita yung grasya niya. And they made the sign. Kinanong nila si Zechariah, anong pangalan eh. So, since hindi makapagsalita, humingi si Zechariah ng susulatan para isulat niya kung anong pangalan na ibibigay sa bata, sabi niya. Inquiring that he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, "His name is John," and they all wondered. And immediately his mouth was open and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. Yung una, nung nasa prayer siya, ano ang kanyang reaction nung makarinig siya ng balita ni Gabriel? Sabi niya, paano mangyayari yun? Ang asawa ko ay matanda na, barren pa. So, ang unang binigkas niya ay yung doubt. Pero pagdating dito, sobra siyang nagbigay ng papuri sa Diyos na totoo na ang Panginoon, ang Diyos ay ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. So, yung trust, yung turn of his unbelief. God is so gracious to Zechariah, giving him a second chance as He's so gracious toward us. As tayo rin, naging gracious sa atin, ang ating Panginoon. Tingnan mo, panahon na, alam mo yung buhay ng priest, akala mo madali sa panahon nila. Talagang pagpapasok sila sa Holy of Holy, kahit dun sa pagpe-pray pa lang, parang ng isang paa ay nakapatong na sa hukay. At any time, pwede silang mamatay doon mismo. Napili si Zechariah na siya yung magbibigay ng prayer. Kaya 'di ba sa paliwanag na may mga bells yung mga high priest, mga priest sa kanilang damit. Tapos may tali para pag sakaling hindi tumutunog yung kanyang bell, hahatakin na yung sabihin, baka hindi na gumagalaw, baka patay na, hahatakin na lang. Kasi hindi sila pwedeng pumasok dun eh. At yun ang kanilang magiging problema. So dito, praise God, hindi binawian ng buhay ng Diyos si Zechariah ng time na siya ay nag-doubt sa sinabi ng Diyos sa kanya. At ito pagpapakita ng grasya ng Diyos sa atin. And He can turn our unbelief. Totoo yan, dahil tayo dati hindi tayo nananampalataya. Siya lang ang pwedeng makaturn ng ating pagiging unbelief. So hindi nakabase sa ating pagbibilib kasi yung
yung magbibigay sa atin kung bakit tayo ay magsasampalataya at maniniwala is through the Holy Spirit. Tandaan mo yung last sermon ko ng hapon, yung tungkol kay Simon Peter, nung biglang tinanong siya ni Christ, sino ako sa tingin mo, sabi niya kay Simon Peter, ikaw ay si Isaiah, si Elias, kumbaga parang prophet yung tingin ng mga tao kay Jesus Christ. Pero ang sinabi ni Simon Peter, you're the Son of God. Sabi ni Jesus Christ, hindi yan nagmula sa mga tao, kundi nagmula ang iyang kaalaman niya nagmula sa aking Ama. So, ang Diyos pa rin ang nagre-reveal ng ating pag-believe sa ating Panginoong Kristo. So, ganun. Maaring makita natin, na panahon niya nakita nila, bakit isang example, kahit nakikita na nila ang Panginoong Kristo sa harapan nila, pero hindi pa rin sila naniniwala. Muli, balik tayo last sermon ng hapon. Yung mga Pharisee at mga Sadducees. Nakikita na nila yung miraculous na ginagawa ni Jesus Christ. Hindi pa rin sila naniniwala na siya ay anak ng Diyos. So, kahit anong pagpapakita ni Jesus Christ ng miraculous time na yun, nandun siya, may mga tao na hindi talaga maniniwala. Meron talagang i-reject sapagkat iba ang ginudyos nila. Kung maalala nyo, fast forward tayo, yung panawagan nung nag-ministry na si John the Baptist, sabi niya na nananawagan siya ng repentance, tapos lumapit sa kanya yung mga Sadducees sa Pharisees. Ano sabi ni John sa kanila? Mga ulupong. Tama yun, pag sa Tagalog, mga ulupong. Brood of vipers, sino may sabi sa inyo na makakaligtas kayo? Diba? Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya at sino hindi. Alam niya kung may marong magre-reject sa Kanya at sino ang maniniwala. Pagkat sila ay tinakda na, sabi nga, yung palakol ay nakaumang na sa inyong mga ugat at anytime puputulin yun. Kasi sabi niya, walang mabuting malalabas sa inyo sapagkat kayo ay mga diablo, mga evil. Sabi ni John sa kanila. Saan ba yun? Sabihin mo, nag-iimbento ka naman, pastor. Hindi, sabihin na natin para kung may mga Bible kayo, punta kayo sa Matthew chapter 3. Yan. Basahin na natin, subulan natin sa 3 hanggang 7. O hanggang sigurong 10 na. Chapter 3, verse 1. On those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is who was spoken by the prophet Isaiah, when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Verse 4, now John wore a garment of camel and hair and a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, you brood of vipers, yan mga ulupong, who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance, and do not presume to say yourself, we have Abraham as your father. Sabi niya, kahit anak kayo ni Abraham, hindi kayo maliligtas. God is able from these stones to raise up children of Abraham. Grabe yung insulto sa kanila. Ano sabi niyo, anak kayo ni Abraham? Kahit yung mga bato na yan, pwede niyang maglabas siya ng mga mananampalataya niya.
Even now, the axe is laid to the root of the trees. Talagang nakaumang na. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So, nakatakda na yung condemnation sa kanila. Nakaumang na yung axe. Yun ang ibig sabihin ni John. So, hindi lahat ng panahon na yan nakakita ng miracle na ginagawa ng Diyos sa kanila kahit nung panahon ni Jesus Christ ay tunay na mananampalataya, naniniwala. Nakikiuso lang yung iba dyan. Nakikisama lang. Kaya, hindi basta-basta yung pananampalataya ay manampalataya ka lang. Or what? Bakit ka nananampalataya? So hindi basta-basta yung pananampalataya. I believe. Kaya minsan yung natawag niyan, yung manampalataya ka lang kapatid. Kailangan maipaliwanag ng gusto. Kasi sa panahon nila, harap-harapan na ang kanilang nakita na ang ating Panginoon, hindi pa rin sila nananampalataya. Ginagawa na ng Diyos ang sinasabi ng prophecy tungkol sa Kanya, pero hindi pa rin sila naniniwala. So, ganun, hindi basta-basta. Bagamat nagsa-celebrate sila, pero ito, tingnan natin mamaya sa dulo. These people who celebrated, the same people, ito ang naging reaction. Punta tayo sa point number 3. God's word can bring joy or fear. Dalawa lang yan. Pwede pala yun. Depende kung paano mo natatanggap yung salita ng Diyos. O sino ang tumatanggap. And the same people and the same relatives, ito yung ang kanilang naging reaction. Nung nagsalita na si Zechariah, nung bubuksan niya salita, kasi may sinabi na si Zechariah sa sunod na verse. Hindi ko nababanggitin, pero ayan ang abangan nyo next sermon sa next Sunday. Fear came to all their neighbors, but fear. And these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts, saying, What then will this child be? For the hand of the Lord was with him. So, ang katanungan nila, ano kayong mangyayari sa batang ito? Kasi narinig nila yung sinabi ni Zechariah after that. Sabi mo, basta ano ba sinabi niya? Abangan nyo. Next sermon, yan ang sabihin ko ano sinabi niya. Kung bakit naglaruan sila ng fear. Kanina nagsa-celebrate sila, ngayon natakot sila. Bakit? Tingnan mo yung ginawa ni John, nag-fast forward daw tayo kanina. Sino yung mga dinadali niya? Yung mga religious leaders. Sabi niya, baka magkagulo tayo rito Yung pinagsasabi niyan. Takot din sila. So, dalawa lang. Once you hear the word of God, either you rejoice with it or you fear it. Depende. Yung mga Sadducees and Pharisees, kinakatakutan. Ano bang ginawa nung mabalitaan yung kapanganakan ni Kristo? Gusto nilang ipapatay yung baby, yung batang Kristo kasi threat sila doon sa mga power doon sa loob ng mga Judea. Diba si Herod gustong ipapatay? Takot sila. So this message sa kanila depende doon sa kanilang pagtatanggap at pagkakaunawa. So, hindi sa atin talagang may mga bagay na tingin natin, may mga ayaw nating pakinggan yung salita ng Diyos kasi against sa ating gusto. Kaya meron talagang nagre-reject. Meron may reject. Diba? Sabihin sa'yo, yung Diyos nyo, homophobic yan. Ano yan? Laki yung mga Kristiyano, mga homophobic kayo. Diba? Narinig nyo yan? Kaya galit na galit sila pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Iyon ang kanilang defense. Pagkat hindi nagsasang-ayon sa kanilang nararamdaman at dapat na ganito ang kanilang marinig. Tayo bilang mga manampalataya, hindi tayo ligtas dyan. Minsan, may mga bagay sinasabi na Diyos. Minsan namimili tayo ng pakikinggan Yung gusto lang natin pakinggan, yung gustong-gusto lang natin pakinggan. Pero tandaan natin,
ang salita ng Diyos ay hindi ibibigay sa atin kung anong gusto nating pampakinggan. Ibibigay niya sa atin kung anong dapat nating marinig. So, yung mensahe niya, double-edged sword nga, sabi nga. Matalas talaga. Talagang may bagay talaga na dapat masisira at dapat masisira. So, sabi nga nila, yung gospel is offensive. Tama, offensive ang gospel. And the way na paano naririnig ito ng kalaban na nagre-reject sa kanya. Aayawan talaga nila yung gospel sapagkat hindi ito ang nais nila sa kanila. Bagkat may iba silang Diyos, may iba silang ninanais at hindi nila gusto ang sinasabi, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dan tayo bilang mga palatayano, bilang tayo na nakakarinig ng salita, alam naman natin na napakahirap minsan i-please talaga mga tao. Huwag niyo silang i-please pag nagbisaya tayo ng salita. I-share nyo lang kung anong sinasabi ng Biblia. Kung ma-offend man sila, siguro nga, dapat silang ma-offend. Sapagkat alam nila na hindi sang-ayon ang Diyos sa ginagawa nila. Yun yung mga tao na offend talaga. So, yung mga panahon na ito, either they join or they against. Minsan, sumasama sila at ginagawa nila, tinitwist nila ang salita ng Diyos. Maraming pwedeng gawin nila eh. Ititwist nila ang salita ng Diyos para mag-fit sa narrative na gusto nila. Ganun ang mundo natin ngayon. Once na yung sinasabi mo, yung narrative mo, hindi nag-fit sa narrative nila, cancel ka na agad sa kanila. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo ligtas sa mga bagay na yan. So mag-ingat din tayo. At manatili tayo at manindigan tayo sa katotohanan. Kahit i-reject nila, okay lang yan. Meron talagang nagre-reject. Hindi natin alam kung sino tatanggap. Hindi na rin natin alam kung sino talagang ang tunay na magiging mananampalataya. Ang tanging pwede natin gawin, and we can share the word kung ano man ang sinasabi ng Biblia. So, it is very important na patuloy tayong makinig at makinig. Kasi may mga bagay talagang tatamaan ang salita ng Diyos na hindi natin magugustuhan. Tandaan natin, God is not here to please us. Ano kayo? Ha? Diyos nga kasi at ang gusto niya, dapat mong marinig. So may mga bagay talaga na babasagin at sisirain ng Diyos sa buhay natin na hindi niya gusto para sa atin. Masakit talaga yon. At kung hindi ka papayag at manatili ka na magre-reject, ito ang patuloy mong maririnig sa salita niya, kundi takot, lahat ay takot. Dapat lang matakot ka. Kasi pag wala ka sa Kanya, ang maghihintay sa iyo ay wrath of God. Yan ang katotohanan. Minsan hindi na nababanggit to sa mga salita ng Diyos, nag-iingat sila salita yung wrath of God eh. Kasi ang feeling nila ma-offend, baka matakot yung tao sa Diyos. Dapat lamang matakot ng Diyos, yung mga tao sa Diyos, sa Kanyang sinasabi, kung dapat kang matakot. Kasi yun naman talaga siya. He is a joy to His people, and He is the fear of His enemy. At dapat matakot. Sabi nga dito, fear to all on hell's neighbor. Bakit kaya natakot sila? So may mga sinabi si Karaya na maaaring naging uneasy sila na dahil komportable na sila sa kanilang kalagayan ay baka magulo pa. Church, minsan pag nasa labas tayo, kaya malaga talaga kahit isa sa isang linggo ay narito tayo, nagiging komportable na tayo sa mga bagay na nangyayari sa mundo, ino-offer ng mundo. So ito yung mga bagay na patuloy paalalahanan sa atin. Ang salita ng Diyos, kung ikaw talaga nananampalataya na kailangan mo siya at nananampalataya ka na siya ay namatay para sa iyo, walang iba kang pwedeng magiging respond
sa mga salitang binitawan niya para sa kanyang mananampalataya. Wala iba kundi ang kasiyahang dulot ng pagliligtas sa iyo. Yun lamang ang maaari mong ma-respond. At doon sa patuloy ng nagre-reject, all was left for you, ng anong matitira sa iyo, walang iba kundi wrath of God. Dapat malaman natin ang ganitong katotohanan. Gaano man kasakit ito, gaano man kahirap maunawaan. Sabi ko last sermon, pag nasa labas ka, wrath lang ang madadatnan mo. At sa loob ka at sa Panginoon ka, it is salvation para sa iyo. Kaya mahalaga na isa ka kasama ka sa isang simbahan. At mamaya, patuloy na ipapaalala sa atin kung bakit tayo ay inangkin ng Diyos sa pamagitan ng ating communion mamaya. There's always joy to His people in His word and fear to His enemies. And in conclusion, mga kapatid, most of the time, we do promises to others, even to ourselves, and even to God, and we end to break it. But madalas na tayo isinisira natin ito. But praise God, but God always keep His promises. We can casually tell ourselves or others that we deserve a second chance. Yun. Sabi natin sarili niyan, iba, deserve a second chance. You deserve a second chance. But we often messes it up again. Binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, madalas. Sinisira pa rin natin eh. Again and again. But praise God, be based to God, that He is so gracious that even though we don't deserve anything from Him, He gave us a free gift of salvation. At yan ang grace. Salvation to those who believe, and condemnation to those who rejecting Him. Tayo po manalangin. Salamat Ama. At we are here to rejoice. At every time we hear the word of God of your salvation, we are rejoicing, we are celebrating ng iyong kabutihan sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na pag-angkin sa amin. Pagkamat, we don't deserve, even that second chance, we don't deserve it. Kasi alam namin yung perfect justice ay dapat ay ipataw sa amin ang kaporosahang nararapat sa amin dahil sa aming mga kasalanan. But your grace so gracious that you gave us your Son para kami ay iligtas. Maraming salamat Ama to always remind us, pagkat alam namin that we continue to reject His word, that we continue na i-neglect namin ang pakikinig sa iyong salita, we will end up to fear your word, and we will end up na mamantiling manatira sa amin ay yung wrath of God. Kaya Panginoon, maraming salamat sa patulong remind us. We are so weak, we are so forgetful, we always break our promises, we always messes up our life. But praise God that you are always keep your promise. You've always been faithful to us. At dahil na kami ay nasa inyong anak na, at we can hold that promise na iyong binigay, na kami ay iyong isasama niya sa iyo. Maraming salamat Ama sa iyong kabutihan at katapatan, at patuloy kami nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sa buong araw na ito mula ngayon hanggang mamaya, to celebrate and to praise you sa iyong kabutihan sa amin. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Sani.
Ngayon naman tayo po ay dumako na sa communion. Sorry. Nahiyahan ko ang bawat isa na tumayo. And katulad ng napakinggan nating sermon kung paano ipinakita ng Diyos yung kanyang grasya sa atin at yung mercy sa atin, no? So we are undeserved para kamtin yung ganitong kaligtasan, pero ibinigay yun ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sige po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon at awitin natin, O God, show mercy to us. O God, show mercy to us and bless us with your grace, and cause to shine upon us the brightness of your grace, so that the whole world over may truly know your way, and so your salvation all nations see displayed. O God, let peoples praise you, let all the peoples praise. Let nations come rejoicing, and songs of gladness raise. For you will judge the peoples with perfect equity. To nations of the world, a governor you be. O God, let peoples praise you, let all the peoples praise. The earth brought its bounty throughout its harvest days. Since God, our God, will bless us, yes, God will blessing send, that all the earth may fear Him to its remotest end. Please be seated. Mga kapatid, as we conclude this service, mga kapatid, nire-remind tayo ng Panginoon na binigay niya yung buhay sa atin, no? He broke for us. Tapos ikaw, ayaw mong may baliin sa iyong Panginoon para ituwid ka, no? So, sa 1 Corinthians 11:23 to 29, mayroong warning ay binigay ang Diyos sa verse 27. Sabi doon, whoever therefore eats the bread or drink the cups of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. So ito po yung warning ng Panginoon, no? Na kung saan kapag nag-take tayo nitong communion na to at hindi naman tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus, nagtitake tayo ng judgment. Kaya kung hindi ka nananampalataya sa Panginoong Hesus, huwag mong tanggapin yung ibibigay sa iyong elements, yung wine and bread, no? And kung ikaw ay wala talagang plano na maging miyembro ng panambahang ito, no? Don't take, no? Sapagkat ito ay meal, family meal, no? Na kung saan ang magti-take nito ay yung kasama dun sa body. So, sabi nga kanina sa sermon, yung mga nasa labas,
hindi nila nakita, nasaksihan yung goodness ng Panginoon. Yung pagliligtas ng Panginoon. So, yun yung warning. So, ginagawa natin ito, na sa pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng wine, pinoproclaim natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbalik. So, inaayahan ko po yung ating mga pastors to distribute yung ating elements. Kapag natanggap nyo po yung elements, mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon at examine yourself, no? And as you partake mamaya, ay sinasabi mo na siya yung iyong Diyos at tagapagligtas. Sige po, examine yourself. Inaya ko po ang bawat isa na tumayo. Sa amin ng 1 Corinthians again, 11:23, no? For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. In the same way, also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin ang wine.
Lord, as we celebrate ng inyong katapatan, salamat sa pagsama, salamat sa pagbuhos ng dugo ng inyong bugtong na anak para kami, Panginoon, ay makasama ka sa meal. Makasama ka, Panginoon, na sa gathering na ito, Panginoon. Tunay na ikaw, Lord, ang siyang maitataas at mapararangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at magkaroon tayo ng silent reflection. Silent reflection ay yung ano yung nangyari sa atin kanina. Ano ba yung, paano nag-minister sa iyo yung service na to, itong ginawa natin, sa pamamagitan ng ating awitan, sa pamamagitan ng word, sa pamamagitan ng scripture readings, mga kapatid, paano ito nag-minister sa iyo. So sige po, at magkaroon tayo ng silent reflection. Let us pray. Father, we thank you, Panginoon. Salamat sa napakagandang araw na ito. Panginoon, salamat sa narinig namin na iyong salita sa pamamagitan ni Pastor Sunny, Panginoon. Salamat sa mga scripture readings, Panginoon, na kung saan ay nalaman namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong grasya. Maging sa mga awitin, Panginoon, na aming inawit, Panginoon, na nawa, Panginoon, ito ay nakapagbigay ng papuri sa inyo sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, nabigyan nyo ng kalakasan ang bawat isa sa amin upang itong buong Lord's Day ay aming madaluhan, Panginoon. And makapag-celebrate kami, Panginoon, ng may kasayahan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mga kapatid, receive the benediction. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. And everybody say, Amen. God bless po sa bawat isa.